Ato Tobias, kainta kamin. Salamat sa Diyos. Dito naman tayo sa Cainta Rizal. Ang una po magtatanong, si kapatid na Jess Padual, No Permanent Religion. Sige po kapatid, pwede na po kayo magtanong kay kapatid Nelly. Sa kapurihan at karangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang nawa ay maihandog po sa pagtitipon natin ito para sa pagtuklas ko ng kanyang mga banal na salita. Brother Eli, ang tanong ko po ay 5. Pero nasa inyo na po ang pagsagot kung ilan ang sasagutin nyo kasi marami po namin magtatanong. Alam ko po yan. Kabagitin ko na lang po. Isa, tama ba na hindi lahat ng nasusulat mula sa Genesis hanggang Revelation ay para sa lahat ng mga tao at sa lahat ng panahon? Kasi marami ang mga nangangaral ay itinuturing nilang para sa lahat ng mga tao at sa lahat ng panahon ang mga nasusulat sa Biblia. Pangalawa, bakit salungat ang salita ni Pablo sa salita ni Jesus sa Mateo 5:17 at 19? Ito ay tungkol sa kautusan. Na ang sabi ni Pablo ay ang kautusan, ang lumang tipan ay para lang sa nakaraan, hindi na para sa kasalukuyan. Subalit, iba ang nasusulat sa Mateo 5:17 hanggang 19 at sa ganun din sa Lucas. Kasi ang sinasabi po doon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalimitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa. Kaya sinumang magpawalang halaga kahit sa kalimitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababang sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kautusan at nagtuturo na tuparin, iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. At isa pa po, hindi ba ang banal na Biblia ay unang ipinadala ng Diyos sa mga Katolikong pari papunta sa Pilipinas? Bakit nagsarili ng kanilang Biblia na tiniwas sa Biblia ng Katoliko ang ibang relihiyon? Kanino sila kumuha ng kapahintulatan na magsarili ng Biblia? Sa tao po ba o sa Diyos? Isa pa po, di ba si Jesus ang tinutukoy sa Isaiah 9:6? Kung tama po ito, siya na ipanganganak ay ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Bakit po pinalalagay ng iba na ang Ama at si Kristo ay hindi magkapareho? Magkaiba sila. At ang panghuli po ay ito na. Tama po ba na ang tunay na iglesia ng Panginoong Jesucristo ay si Jesucristo mismo ang nagtayo at hindi ng sinumang tao? Ayon sa Mateo 16:18, nasabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. At ang tunay na iglesyang ito ay itinayo noong unang bahagi ng ika-4 na dekada, year 31 to 35, unang bahagi ng ika-4 na dekada. So, ang tunay na iglesia ng Panginoon, lumalabas yata na itinayo ng Panginoon noong kanyang kapanahunan at hindi nung wala na siya. Isa pa, ang tunay na iglesyang ito ay lumalabas na itinayo sa Israel at hindi nagsimula sa alinmang mga bansa sa Amerika, Europa, Asia o Australia. Lalo na sa Pilipinas, parang hindi dito nagsimula. Kasi hindi naman si Kristo nangaral sa mga bansang ito, liban sa Israel. Kaya kung wala ng tatlong anugat na taon, lugar at tao ang iglesyang ito na nasusulat sa Biblia, baka lumalabas na ang ibang relihiyon hindi nagsimula sa Israel noong kapanahunan ng Panginoon.
na si Kristo mismo ang tayo, lumalabas na hindi sila ang tunay na iglesia. Maraming salamat po. Salamat sa tanong nyo, salamat sa pagdalo, kapatid. Napakagandang mga katanungan dahil it makes sense, it sounds sense. It is always my delight na masagot yung ganitong mga tanong. Una-una, kapatid, ang tunay na relihiyon kung ang pag-uusapan natin sa ating panahon. Sa ating panahon. I emphasize on that. Hindi pwedeng sa Israel manggaling. Sa ating panahon, pag ang iglesia o sa relihiyon sa Israel manggagaling, mali. Mali. Bakit? Kasi nung nasa lupa si Kristo, dahil sa nakita niya ang katigasan ng ulo ng Israelita, ng mga taga Jerusalem, mga taga-Israel, may sinabi si Kristo sa 21:43 ng Mateo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Sinabi ni Kristo at hindi po siya nagbibiro. Sabi niya sa Israel, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos, aalisin sa inyo. Ayun. Naniwala ba mga apostol na aalisin nga sa Israel ang kaharian o ang paghahari ng Diyos? Naniwala ba mga apostol? Basahin natin ang Gawa 1:6. Tinanong nga siya nila nang sila'y nangagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Ayan, sabi ni Kristo, sabi ng mga apostol, Panginoon, isosoli mo ba ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Naniwala kasi sila, aalisin na talaga sa kanila. Kaya nga nawala sa Israel ang katotohanan kapatid. Siguro baka hindi napapansin yan, baka hindi na ituro sa inyo yan sa inyong relihiyon. Tinuturo ko sa inyo ngayon na ang sinabi ni Kristo sa kanyang hula, aalisin ang kaharian sa Israel. Yung paghahari ng Diyos. Gaya nung araw, hindi naman palaging nasa kanila yung totoo Nung panahong nawala si Moises at pinagsamantalahan ng masasamang pastor ang Israel, nawala ang Diyos doon sa Israel. Basahin natin ang 2 Kronika 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malao ng walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Noong panahon na yon, walang Diyos sa Israel, walang kautusan, walang tagapagturong saserdote. Sasabihin mo ba ngayon, totoo yung Israelita? Is it true that in Israel, kailangan manggaling lahat ng totoo? Na pagka sa Pilipinas na nanggaling, hindi na totoo? Malipong deduction yon, kapatid. Kasi may sinasabi sa Biblia, aalisin ang kaharian ng Diyos sa Israel at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. O pag sinabing isang bansa, may possibility mapunta sa Pilipinas dahil ang Pilipinas naman bansa Bakit ako naniniwala may possibility? Kasi nasa Biblia ang Pilipinas, ang hula sa Pilipinas. Basahin natin ang Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. May possibility na nga sa Pilipinas sapagkat mula sa sinisikatan ng araw. Tayo naman nasa east tayo
hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan. Kaya, mag-aral ka kapatid, dito sa East, no? Walang lugar sa East kung saan ang mga tao naniniwala sa pangalan ng Diyos ng Israel. Sa East, sa Japan, ang pinaniniwalaan hindi yung Diyos ng Israel. Marami doon, mga Buddhist. Sa iba-iba pang lugar dito sa East, sa Indonesia, hindi yung pangalan ng Diyos ng Israel ang pinapaniwalaan doon. Ang majority doon naniniwala sa ibang Diyos, hindi sa Diyos ng Israel. Kaya dito sa East, ang possibility, sa Pilipinas lang naman talagang very popular ang Biblia sa East. Di ba? Pagmasdan mo lahat ng halos ng bansa rito sa East, sa Far East, ang Pilipinas lang ang tumanggap ng Biblia. Maraming bansa rito sa atin, sa East, hindi tinatanggap ang Biblia. Iba ang gusto nilang aklat ng reliyon Binibigay ko lang sa yung possibility. Hindi ko pa naman sinasabi sa iyo yung talagang stand ko, no? I'm just trying to erase your deduction na pagka hindi sa Israel nanggaling, hindi na totoong relihiyon. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi mo, kapatid, na kailangan yung 3 lugar. Ngayon, hindi na pala valid yung Israel as lugar Paano yun? Di ba ganap tayo ng ibang lugar? Di ba? Hindi na valid yung Israel. Inalis na ang kaharian ng Diyos dun Ngayon, yung panahon, sabi mo na tayo ang iglesia mo, mga 3 hanggang 4 na dekada. Tama ka ron, kapatid. Natayo ito sa 30 taon ng buhay ni Kristo. It may have happened in the 3rd and the 4th decade of our common era. Tama po yun. Wala po akong tutol doon. Sino po ang nagtayo? Ang nagtayo po ang Diyos. Si Kristo po, kasangkapan lang ng Diyos. Hindi siya nagtayo. Kasi pagka susunod ka doon sa thinking na si Kristo ang nagtayo, you will succumb to the deduction of Manalo na ang iglesia ni Kristo. Kasi si Kristo nagtayo pero basahin natin ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga Sasalita dyan, Sis Luz? Po, ang nagsasalita po dito, ang Panginoong Hesukristo po. Pero, ang nagsasalita dyan, ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sino ba ang nagsasalita? Si Kristo. Talungin natin si Kristo. Panginoon Kristo, yan sinasabi mo na yan, ano ba ibig sabihin yan? Basahin natin sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Yung pala sinasabi ni Kristo, hindi naman niya pala sarili yun Hindi naman niya pala sarili yun kung ano ang dapat kong sabihin, kung ano ang dapat kong salitain, ang Ama ang nagsugo sa akin para sabihin ko yung aking dapat sabihin at salitain. Meron ding ibig sabihin nito. Bakit? Hindi pala siya yung Ama. Kasi kung siya pala yung Ama, nonsense naman sabihin niya hindi ako nagsasalita mula sa akin sarili. Saan ka kukuha ng logic nun para sabihin mo, ikaw na mismo yung Ama, niloloko mo ba kami? Ikaw pala yung Ama, sasabihin mo, hindi ka nagsasalita mula sa iyong sarili. Hindi ba ikaw yan? Hindi ba ikaw yan? But you are pointing towards another. Ang logic, merong iba. Sino yon? Yung Amang nagsugo sa akin. Siya pala'y sinugo. Tanungin natin siya. Ikaw pala'y sinugo ng Ama. Ikaw din ba yung Ama? Basahin natin sa 13:16 ng Juan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Katotohanan yan, doble katotohanan yan, multiplied
that verily, verily I say unto you, katotohanan,